mawawala ng yabang at angas. Ang mga Duterte Balahura supporters dito. Ano ba nangyari? Eto kasi. Tumaas ang trust at satisfaction ratings ni PBBM. Kay Sara, bumaba. Slightly lang naman. Dropped slightly. Si Manila Bulletin talaga, alam mong DDS eh. Eto kasi, ayan na yung survey. Ayan. Si Tangere. Pusa sa ano. Ayan si Tangere. Bongbong Marcos, Sara Duterte. Tingnan nyo na lang yung sa taas tsaka sa ilalim. Ayan. Trust rating, May 2024, mas mataas pa si Sara ng ilan to? 4%. 4%, no? May 2024. Tapos June 2024, isang buwan lang ang diferensya, guys, ha? Imagine. Isang buwan lang ang diferensya. Isang buwan lang. Pareho na sila. Shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na magpadala na inyong mga remittance sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account details at pwede na magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Gagamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Nabawasan si Sara ng 2%. Si PBBM umangat ng 2%. So, ibig sabihin, yung lamang ni Sara na 4% dati, nahati. Nahati siya. Paano siya nahati? Yung 2%, bumaliktad kay Sara, napunta kay PBBM. Yung 2%. Kasi 4% yung lamang dito eh. So, yung 2%, lumipat kay Sara. Kay PBBM. Naging 58. Tapos, yung remaining 2%, saan napunta? Sa undecided. Sa undecided. Kasi, kung titignan nyo, yung distrust kay PBBM bumaba from 24 to 22%. So, ibig sabihin, 2% ka ang nawala. Ang nagkaroon ng tiwala. Iniwanan si Sara, nagkaroon ng tiwala kay PBBM. 2%. Ngayon, si Sara, tumaas ang distrust from 18% to 20%. So, ibig sabihin, nadagdagan siya ng 2% na hindi nagtitiwala sa kanya. Yung kanyang undecided, walang change. Undecided niya, walang change. Walang pagbabago. Dito lang. Ang hindi pala sa undecided napunta sa distrust. Ang bilis ng palit, no? Ganun lang ang palit, isang buwan lang. Isang buwan lang. May 2024 tsaka June 2024 lang ang difference. Ang bilis magpalit ng perception sa Pilipinas. Kaya nga isang fake news ka lang, taob ka eh. Yung sa Pilipinas, isang fake news ka lang, taob ka. Lalo sa politika. So, June 18 to 2021, ginawa yung survey. And then, yung satisfaction rating ni PBBM, ba't hindi sinaming satisfaction rating dito, no? But anyway, yung satisfaction rating ni PBBM ay nasa 43 nung una, umakyat to 45%. So, umakyat ng 2 percentage points. Tumaas din ng 2 percentage points yung kanyang trust rating. Kay Sara naman, yung kanyang satisfaction rating from 52% bumaba to 50%. Uy! Pababa. Spaghetti pababa. While her trust rating decreased from 60% to 58%. Tangere also highlighted a rise in distrust and dissatisfaction toward Duterte during this period despite her continued strong support base in Mindanao. So mga kochero, again, 1/3
Ang nagtapataas na lang talaga sa numero ni Sara is Mindanao. Dissatisfaction and distrust were more pronounced in Metro Manila, Southern Luzon, and Northern Luzon. Oh, yun, patay. So parang nagsama-sama ang mga taga Luzon, no? parang yung mga taga Luzon iisa ang iniisip. Tapos mga taga Mindanao iisa ang iniisip. Tiebreaker ang Visayas diyan. Sakali. Tiebreaker ang Visayas. But it also tells us, mga kotsero, kung gaano ka-divided ang bansa pagdating sa hindi na lang to yung political perceptions eh. Hindi na lang to yung trust at satisfaction rating. Alam nyo kasi, mga kotsero, kung satisfaction rating, ito naman parehong to, they're not objective eh. Ibig sabihin, opinion lang yan. Opinion yan ng mga sinurvey. Opinion lang yan ng mga sinurvey. So, does it mean na trustworthy talaga si Sara? No, it's not. Does it mean na satisfied talaga ang mga tao kay Sara? No, it doesn't mean that. It just means na doon sa mga sinurvey, yun ang pananaw nila. Yun ang opinion nila. But, it doesn't reflect, of course, well, survey naman yan, so it should reflect the opinion of the majority. Pero dito natin makikita na majority of Luzon ay pro-admin at majority ng Mindanao ay pro-Duterte. But again, all of these can be manipulated, no? How? For example, nung pinakita natin last time, kung sa Mindanao, tapos lahat ng sinurvey mo, doon sa Davao City, o di meron ka na agad response bias, di ba? May response bias ka agad. Kung isang lugar lang yung sinurvey mo. So, dapat kalat siya. So, may representative sample ka from every region. But we don't know that. Kasi hindi naman kinakalat yan ng Hindi naman yung kinakalat ng mga nagpapasurvey. Ako, mga kotsero, ito lang yung akin. Kasi di ba ito yung binibida ng ng mga Duterte Balahura supporters. Paano ngayon yan? Nag-tie na sila. June 2024. Biggest lang yung nag-double digit drop pala siya sa survey. Si Sara. So March 24 to 27 na survey. Yan. Tapos 69% ang trust rating ni PBBM. Tapos 68%. Ay, totoo pala, tama. Yun na lang pasan. 69 kay PBBM, trust rating niya sa Okta. Tapos, 68 naman kay Sara. Minus 9%. So, ito na yung pangalawang survey pala, itong kay Tangere. Na almost, na magkapareho na lang si Sara at si BBM. Tapos ang sasabihin dyan, syempre sasabihin ng mga dyan, ng mga Duterte Balahura supporters. Kaya nga siya mababa kasi nasa administration pa siya eh. Hindi siya makabuelo kasi eh. Diba? Yun yung sinasabi ni Panelo eh. Huwag niyo kayo maniniwala doon, mind conditioning lang yun. Mind conditioning lang yun, kaya maniniwala doon. Kasi alam niyo yung itong mga Duterte Balahura supporters. Kapag mataas si Sara, ihihiwalay nila yung pagkatao ni Sara doon sa survey. Sasabihin, ang galing-galing talaga ni Sara. Siya ang pinakamagaling. Siya ang pinakapinagkakatiwalaan. Siya ang mataas, maganda ang performance rating, etc. etc. Pero hindi nila kino-consider na parte siya ng administrasyon kaya ganun kataas yung survey niya. Hindi nila sinasabi yun. Basta siya lang ang pinaka. Siya lang ang pinaka. Pero nitong bumaba na si Sara sa survey, sasabihin nila, kasama kasi siya sa administrasyon eh. Kaya siya bumababa. So sa achievement niya, na siya yung pinakamataas, hindi kasama yung administrasyon. Pero kapag bumaba siya, kasalanan ng administrasyon? How does that make sense?
Pakita nyo nga sa akin yung tawag dito, bias. Di pwedeng ganun. Kapag nung mataas si Sarah, i-credit nyo rin yung administration. Kasi, sinasabi nyo, si administration nagpababa sa kanya eh. O di malamang sa malamang, si administration din nagpataas sa kanya. Huwag nyo paghiwalayin. Paano ngayon? Nakahiwalay na siya. So, ibig sabihin, mga kotsero, hindi pa siya nag-resign sa DepEd, bumaba na yung kanyang sa survey. Pangalan sa survey. Hindi pa. Hindi pa siya umaalis ng DepEd. Expect nyo, pag alis niya, lalo ngayon na umalis siya ng DepEd, expect nyo na. Bababa lalo yan. Bakit? Kasi makikita ng taong bayan na wala siyang na-accomplish. Imagine, nilayasan niya ang DepEd nang wala siyang na-accomplish. Hindi, regardless, kung June 19 siya nag-resign, the survey was June 18 to 21. Hindi kasama yon sa konteksto ng kanyang survey. Yung susunod na survey, pwede mo isama yun. Ongoing na yung survey nung panahon na to Wala siya sa considerations. So, after na, yung titignan mo. Yung susunod na survey nito, yun na, naka-factor in na yung resignation niya. Yung July. Yung sa July. Iniwanan ni Sarah yung DepEd nang wala siyang achievement. Wala talaga. Meron ba? Di ba naggumawa sila ng napakahabang listahan? Si Atty. Harry Roque, naglista siya ng sobrang daming activities. Activities lang yun eh. Yung iba pa nga doon, pwede mong pagsamasamahin para maging isang activity lang eh. Naalala niyo yung dinista niya, approved benefits for this, approved teacher's leave, tawag dito, tapos overtime pay, etc., etc. Pwede mo i-lump sum yun eh, isang performance indicator lang. Puro padding. Padding eh. Padding yung accomplishments eh. Yung iba pa nga doon, hindi pa tapos. Tapos, saan nakilala si Sarah? Sa kontrobersya sa DepEd. Yun yung legacy niya sa DepEd. Kontrobersya. Ano yung pinakauna? Yung DepEd. Yung DepEd, tawag dito? Yung books. Yung DepEd materials. Na hindi na dideliver. Kasi hindi nagbabayad si DepEd. Yun yung una niyang palya. Hindi niya naasikaso yun. Pangalawa niyang palya ay yung hindi niya pag-iimbestiga doon sa mga naging kapabayaan ng nakaraang administrasyon sa DepEd. Ano yung ibig nating sabihin dyan? Yung overpriced laptops tsaka overpriced na camera. Hindi niya inasikaso yun. Tapos saka na pumasok yung confidential funds. Tapos the following year, ano naman ng kontrobersya na naiwan? Ghost students, 19,000 guys. 19,000 ghost students. Marami siyang hindi na-resolve na issue. At ang legacy na iniwan niya sa DepEd, maliban sa DepEd review, ay yung K-12 review, which is still ongoing by the way, hindi pa siya tapos. Ongoing pa yung review na yan. Ang naging legacy niya sa DepEd is yung pagpapatanggal ng mga poster. Which is by the way, mga kodyara, impromptu. Hindi pinagplanuhan yun. Pati yung Catch Up Fridays na walang kwenta. Impromptu lang din yan, yung Catch Up Fridays na yan. Tapos binibida nila, may 3,000 na paggawang classroom. Sige, 3,000 out of the universe of 100,000? Parang sarap magwala, no? Pag sinabi natin universe, mga kotsero, yun yung total number. Oo. Sa organizational development, yun yung tawag namin doon. Yung universe niya.
So, the universe is the total number. So, yung total number na kailangang mga classroom sa buong Pilipinas ay 100,000 plus, 120 if I'm not mistaken. Tapos, sa 2 taon to guys ha, sa 2 taon, ang napatayo lang niya ay 3,000 plus. Oh my God. Ba't hindi mo binuhos yung attention mo dun? Diba? You could have put all of your attention sa building ng classrooms eh. Actually, ginawa lang niya yun. Kung ginawa lang niya yung classrooms, tsaka yung teacher benefit, yung benefit ng teachers, at tsaka yung K-12, pag-aayos ng K-12, okay na eh. Wala ka na ibang dapat gawin. Yun lang ang tutukan mo, okay na. Bilang DepEdsec. Yun lang tutukan mo, okay na. Kasi yun yung importante. Anong tinutukan niya? Tree planting. Tree planting ang tinutukan ng babae. Confidential funds ang inuna niya. Considering na almost 1 billion ang budget ng DepEd. Almost 1 billion. Of course, you have to consider na pasahod mo lahat ng mga teacher. So, kaya malaki rin yung budget. But, tsaka personnel. But, you know, hindi mo ma-defend. Hindi mo ma-defend yung pag-i-increase ng budget para sa dagdag na classroom. Yun lang talaga kailangan mo. So, sa susunod na DepEd Secretary, kung sino man ang chismis almost 1 trillion, 900 billion pala yung budget niya. Tama. 900 billion mahigit. Almost 1 trillion pala ang budget niya. Anyway, yun lang tatlo na yun kailangan mo tutukan. Classroom, teachers benefits, tsaka yung review ng K-12. Okay ka na. So dun sa mga sa susunod na magiging DepEd Secretary, sana po yun ang tutukan nyo. Kailangan natin ng Education Secretary na kayang ayusin yung mga kabalbalan ni Sara Duterte. Nung siya yung naging DepEd Secretary. Wag na rin si Stella Kimbo, isa rin politiko yan eh. Wag na si Stella Kimbo. Wag na. Mga na lang, let's leave the Education Secretary to the educators. So, sana ganun na mangyari. Pero we don't know yet. We don't know. It's up to PBBM kung sino pagkakatiwalaan niya. Siya bahala dyan. So, kung sino sa palagay niya yung pinaka-competent at kung sino yung pagkakatiwalaan niya sa DepEd, siya yung malalagay doon. We don't know who that is. At least not right now. Pero para sa akin, mga kudyero, balik tayo sa topic. Yung feeling ko lahat ng galaw ng Duterte clan ngayon. And I call them clan this time, political clan, kasi mukhang lahat sila gusto nang pumasok sa national politics. Their purpose now is to keep their political influence. At nakikita natin ngayon dyan sa pagbaba ni Sara sa survey, ang kanilang magiging next, ang kanilang mga galaw, yung kanilang magiging susunod na galaw ng political clan ng DDS, ng Duterte, is to salvage whatever remaining political influence they have. That's it. Kasi alam na nila yan, nararamdaman nila yan na nawawalan na sila ng impluwensya. And sinasabi ng mga ibang political analyst na good move daw yung ginawa ni Digong or ni Sara na nag-announce na tatakbong senador yung kanyang mga kapatid tsaka tatay. But no, I won't feed into that. I think it is an act of desperation. At you may call it strategy or tactic.
para malaman kung anong pulso ng mga tao. But, it could go both ways eh. Pwede kasi na makita nila yung pulso ng tao and then, tutuloy pa rin nila yung mga plano nila. Pero, ako, I doubt. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido ang pangalan. And I'll see all of you in our next live stream. God bless everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?